Magandang araw mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng paksa, ang mga karaniwang dahilan o excuses na ginagamit ng mga taong nagtataksil sa relasyon. Ano ang mga madalas na palusot, mga dahilan na lagi nating naririnig at paano natin harapin ang mga ito? So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, we are just friends. Magkaibigan lang kami. Ito ang isa sa pinakakaraniwan na dahilan. Madalas sinasabi nila na wala namang mali siya yun. Magkaibigan lang talaga kami. Pero ang tanong, bakit kailangang itago? Bakit may sikreto kung wala namang mali? Madalas, ang pagkakaibigang hindi dapat ikabahala ay nagiging emotional affair at unti-unting nagiging pisikal. Ang totoo, kapag kailangan mong itago ang isang pagkakaibigan sa iyong partner, may mali na kayong ginagawa. Bakit kailangan mong itago, 'di ba? Number two, I was lonely. Nalulungkot ako. Ang pakiramdam ng kalungkutan ay totoo. Lahat tayo ay nakakaranas nito. Pero ang paghanap ng kalinga sa iba, imbes na kausapin ang sariling partner, ay hindi solusyon. Sa halip na harapin ang problema sa relasyon, pinipili ng iba ang madaling paraan, ang maghanap ng pansamantalang kasiyahan sa iba. Marami ang nalulugmok sa ganito, lalong-lalo na yung mga magkakalayo, LDR. Ito ang uso, in. Alam na alam ng maraming OFWs ito. Pero tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi pagtakas sa problema, kundi pagharap ng problema na magkasama kayo. Okay? So, huwag mong gawing dahilan ang pagiging malungkot ka para pumatol kung kani-kanino. Number three, it meant nothing. Walang ibig sabihin yon. Kapag nahuli, yan ang madalas na sinasabi. Walang mali siya yon. Hindi ko naman sinadya. Pero kung talagang walang ibig sabihin, bakit ito naging lihim? Bakit kayo patagong ginagawa ito? Bakit hindi mo kayang sabihin sa partner mo bago pa ito nangyari? Ang katotohanan, kung may respeto ka sa relasyon mo, hindi mo hahayaang mangyari ang kahit anong bagay na nakakasakit sa partner mo. Kahit pa walang ibig sabihin para sa iyo. Pero madalas, palusot lang yan, okay? Kapag nahuli na, yan na ang mga pinagsasabi. Number four, you've changed. You're not the same. Oo, nagbago ka na. Ito ang pinaka-classic na pagbaliktad ng sitwasyon. Kesyo hindi na raw tulad ng dati ang kanyang partner, kaya daw naghanap na ng iba. Pero sino ba ang hindi nagbabago? Lahat tayo ay dumadaan sa pag-unlad, mga pagsubok, at ang relasyon. Nagbabago ang dynamics habang tumatagal kayong magkasama. Ang totoo, kung may problema sa pagbabago ng isa't isa, ang solusyon ay pag-uusap, pag-intindi, pag-unawa, at hindi pagtataksil. Ang tunay na pagmamahal kasama ang pagtanggap sa pagbabago ng taong mahal mo. Sa totoo lang, ito na yung mga gumagawa ng kalokohan, pero binabaliktad nila ang sitwasyon kapag nahuli na sila, 'di ba? Classic na dahilan. Nagbago ka na, hindi na ikaw yung dati kong kilala, 'di ba? Number five, you're too busy. Palagi kang busy. Maaring totoo na abala ang partner sa trabaho
o sa ibang mga gawain at mga responsibilidad. Pero ang pagiging busy ay hindi dahilan para magloko. Kung nararamdaman mong napapabayaan ka na, ang tamang gawin ay kausapin siya ng maayos, hindi yung maghanap ka na agad ng iba. Ang relasyon ay pagtutulungan. So, kung busy yung partner mo, maghanap ka ng gagawin. Tulungan mo siya. Marami kang pwedeng gawin para makaiwas sa tukso. Hindi yung gawin mong dahilan, yung busy ang partner mo para humanap ng ibang kalinga. Number 6, it was only a one-time thing. Isang beses lang yon. Madalas itong rason para magmukhang hindi malala ang ginawa. Isang pagkakamali lang daw, hindi na daw mauulit. Pero ang tanong, bakit mo hinayaang mangyari yung isang beses? Ang pagtataksil ay hindi aksidente. Ito ay naganap dahil sa maraming serye ng mga usapan at ginawa mong choice yan para gawin ang bagay na yan. Alam mo, pinili mong makipag-usap sa iba, pinili mong itago, lumabag ka sa tiwala, kahit pa isang beses lang, ang sugat na naiwan ay siguradong panghabang buhay. Number 7, I was drunk. High. Lasing ako. High ako noon. Ito yung madalas na dahilan ng mga manginginom. Ginagamit ang alak o ibang ipinagbabawal na gamot na dahilan para magmukhang hindi sinasadya ang pagtataksil. Nako, alam niyo, yung kasabihan na kapag may alak, may balak at madalas totoo yan. Alam mo, bilang babae or lalaki, kapag nagkayayaan sa inuman ang magtrotropa ng mga kababaihan at kalalakihan, napakataas ng chances na may hindi magandang mangyari kapag lasing na lahat yan. Ang pag-inom ay hindi kasalanan ng partner mo. Iyon ay iyong desisyon. At kung alam mong may posibilidad kang makagawa ng hindi maganda kapag lasing, bakit mo hinayaang mangyari yon? Ang pagiging intoxicated ay hindi excuse. Responsibilidad mo pa rin ang actions mo. Number 8, it's complicated. Komplikado kasi. Ito ang paborito ng marami, ang paggamit ng salitang komplikado para hindi na magpaliwanag ng diretsyo, para umiwas na ng mahabang usapan. Ang totoo, ang pagtataksil ay hindi komplikado. Ang komplikado ay ang relasyong pinili mong sirain imbes na ayusin. Walang sapat na dahilan para bigyang katwiran ang panloloko. Sa huli, ang pagtataksil ay hindi tungkol sa pagkakamali ng isang tao. Ito ay tungkol sa pagpili or choices. Walang excuse ang sapat para manakit ng taong minamahal. Kung may problema sa relasyon, ang solusyon ay pag-uusap. Open communication, pag-intindi at pagmamahal, hindi pagtratraidor. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.